na magbigay po ng ating mga short reflection at pwede din po tayong magtanong about sa mensahe na ating pong napakinggan at yun po ay papacilitate ng ating pong Ma'am Shi Nene. At ang ating pong closing prayer, pagkakaloob po ng ating pong speaker at ang ating pong appeal song ay pagkakaloob ni Sister Rapella Laika Somoso. Ayan. At ang ating po intercessory, pagkakaloob po ni Sister Annalyn Pines. Ayan. Bago ko po ibigay para sa ating po mga participants, batiin ko muna po ang mga nandito po sa loob ng Zoom. Ayan po. Ito na ating pong batian time. Andyan po sa aking screen, unang-una, andyan po si Nanay Lucy. Hello po, Nanay. And of course, ang ating pong speaker ngayong gabi, ngayong tanghali na to, walang iba po ang ating pong napakakisig na pastor, Pastor Ray Torres. And of course, ang ating pong magandang Ma'am Shi Nene, na napakaseryoso. And of course, nandiyan din po si Sister Becky and Jo Dial. Pastor po ba sila, Ma'am Shi? Doc. Doc, ayan, si Doc Dial. Welcome po sa Inaanak, Doc. And of course, nandiyan po si Ate Raquel Humitilco. At andyan din po si Ate Edna Montehermoso, si Sister Jenny Valdez, and of course, si Sister Maria Teresa Laitong. At ang nagbabalik po, si Ate Neng Pelomino. Hello Ate Neng, welcome back sa ating Inaanak. And of course, andyan din po si Ate Rosen Puno at ang ating Sister Ampi Garcia. Andyan din po si Sister Princess Ora. And of course, si Ate Connie Sariola. Andyan din po ang tito ng ating pong Psalms at Inaanak, si Tito Jong Enriquez. Andyan din po si Ate Isa Abogade at si Sister May Flor. Ayan po, ibigay na po natin ang pagkakataon para sa ating pong opening prayer. Ate Raquel. Okay. Kapatid, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit ka po, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, na kami ay magkasama-sama sa platform na ito ng Inaanak upang mag-aral ng iyong banal na salita. Salamat po sa inyong kabutihan, sa pag-ibig na walang upas na kakaloob mo sa bawat isa sa amin. Binibigyan nyo kami ng panahon para maka-attend dito, bagamat kami ay magkakalayo, iba-iba ang aming mga oras at busy rin sa mga gawain. Ngunit kami ay hindi nawawala ng panahon upang mag-aral ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng pagsama-sama sa platform na ito. Ngayon pong umaga, Panginoon, nagpapasalamat din ako sa mga pagpapala na aming natanggap sa pangangailangan namin sa araw-araw. Kami inyong di pinagkukulang sa aming mga pangangailangan, gayon din sa magagandang kalusugan na aming nararanasan, Panginoon. Kaya't maraming salamat po sa iyo. Ngayong oras na ito, Panginoon, nilalapit ko ang aming gagawing programa. Kayo po ang makisama sa amin. Pagpalain at bigyan ng karunungan ang bawat participants na maibigay ang kanilang mga bahagi, magampanan ng maayos at maging pagpapala sa bawat isa sa amin. Lalo't higit po ay dinadalangin ko ang aming speaker ngayon sa katauhan ni Pastor Ray Torres. Bigyan mo po siya ng katilinuhan buhat sa inyo na ma-impart niya sa bawat isa sa amin ang topic na resurrection, reality na napapanahon sa mga oras na ito, Panginoon. Sana po magkaroon ng bawat isa ng bukas na pakikinig at maunawaan ang kanyang sasabihin. Ganon din po ang iba pang may bahagi, pagpalain mo po kaming lahat. Inaanyayahan ko, Panginoon, ang iyong pakikisama, ang iyong banal na espiritu
ang sumaamin habang kami ay nakikinig at nag-aaral, nagtatalakayan ng iyong banal na salita. Patawarin kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasalang nagagawa. Ang lahat po ng ito ay aking hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Ate Raquel, sa inyong pong prayer. At ibigay na po natin kay Sister Ampi para sa ating pong musical offering. Jesus, keep me near the cross. There a precious fountain, free to all, a healing stream flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross, a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star shed his beams around me. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its sins before me. Help me walk from day to day with its shadows o'er me. In the cross, be my glory ever, till my ransomed soul shall find rest beyond the river.
Amen. Thank you so much, Sister Ampi, sa magandang awit. At bago po ibigay sa ating pong speaker ngayong tanghali ngayong gabi na to, batiin ko muna po yung mga humabol dito po sa ating Zoom. Andyan po si, um, of course, ang nagbabalik, si Ate Minda Arienda. Hi, Ate Minda. At si Daddy Ralph Somoso. Andito rin po si ASP POCO X7 Pro. At andyan din po si Oppo A3. I'm sure si Ate Ani ito ata. And of course, si Ate Nida Plus. Ayan, welcome po lahat sa inyo. At ngayon po, dumako po tayo sa pinakahihintay nating bahagi ng ating programa. Makakasama po natin ang isang lingkod ng Diyos na patuloy na ginagamit upang magbahagi ng kanyang salita, magpalakas ng pananampalataya at magbigay po ng inspirasyon sa maraming buhay. Kaya naman po, ihanda natin ang ating puso at isipan habang ating pong malugod na tinatanggap ang ating pong speaker ngayong umaga na to, si Pastor Ray Torres na maghahatid ng napapanahong mensahe na may paksang Resurrection Reality. Mga kapatid, samahan niyo po akong salubungin si Pastor Ray Torres. Pastor, nasa inyo na po ang buong pagkakataon. Nakamute ka po, Pastor. Ito po, Pastor. Magandang umaga po. Dito po ay 7:22 ng gabi at diyan po ay mga alas 10 ng umaga. Ngunit hindi ito dahilan para hindi tayo magkaroon ng pagkakataon makapag-usap. Salamat ng marami sa pag-introduce at salamat po sa ating host na napakasigla at ganoon din po ang ang leadership ng program na ito na inaanak. I consider it an honor na maging bahagi ng inyong broadcast na ito. At ako'y naniniwala na maraki ang maitutulong ito sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na sa mga darating na panahon na tayo ay makakasalamuha ng mga katanungan tungkol dito sa ating magandang topic. Gusto ko pong sabihin na inilimit ko po ang lahat ng mga sasabihin ko doon lang sa salita ng tawag natin ay resurrection. Bagamat nandun ang reality, ay di akin lamang ililimit po ang ating usapan tungkol sa resurrection. Siguro ang unang bahagi, bakit ba nagkaroon ng usapin tungkol sa resurrection? Ano ba ang problema ng panahon noong matandang tipan? Saan ba nabanggit ang resurrection sa panahon ng matandang tipan? At paano ba binanggit ito at bakit binanggit ito at pinag-usapan sa New Testament. At pagkatapos ang mga salita doon sa four Gospels at ang mga patotoo at mga pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa resurrection. At pagkatapos ano talaga ang mga sunod-sunod na mga pangyayari tungkol dito sa resurrection na ating pinag-uusapan. So sa ganitong kaisipan, dito lang po iikot ang ating pag-uusap at ito po ay siguro madali lang po ito at mas gusto ko po na dumating tayo doon sa mga pagtatanong para maging malawak ang ating mga kaisipan tungkol dito. Salamat po sa panalangin at ako'y naniniwala na dininig ng Panginoon ang panalangin para sa ating bigyan tayo ng Diyos ng pagkaunawa at bigyan din tayo ng karunungan para tayo ay makapag-usap na nasa level ng ang banal na espiritu ang nangangasiwa sa atin. Ngayon, sa pasimula po, ang aking unang lamang nababanggitin ay doon sa Job, Kapitulo 14, talatang 14 hanggang 15. Ang sabi dito ay, noong nakakaranas na ng mga bagay na naranasan ni Job, meron siyang mga katanungan sa kanyang sarili, mayroon din siya mga kaisipan tungkol sa kanyang kalagayan, bakit nangyayari sa kanyang ito. At kanya namang tiniyak sa sarili niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Meron siya ditong katanungan sa Kapitulo 14, talatang 14 at 15, na ang sabi dito ay, akin na lang pong isa-summarize, ang tanong niya ay, kung mamatay ang tao, siya ba'y mabubuhay na mag-uli? Ito yung mga unang katanungan na binanggit dito. So, ang concern about resurrection, minsan nga ay di sa kaisipan ni Job
ay dumating sa kanya o sa kanyang karanasan, sa kanyang naranasang kahirapan, na alam naman niyang siya ay idineclare ng Diyos na siya ay matuwid at sa kanya siya ay walang anumang maisusumbat sa kanya. Gayunpaman, nakaranas siya dahil lang sa pakikipagtunggali ng bagay ni Satanas sa mga simulain na binibigay ng Diyos para sa ating lahat. Kaya sa summary, ang mga bagay na ito, sinabi niya, kaya mo lang naman kaya naman nagtatapat yan sa iyo dahil meron silang ganito, meron lahat ng ganito. At sa kabuuan, sinabi ng Panginoon, subukan mong alisin ito lahat at magtatapat pa rin siya sa iyo. Pero sa kalooban naman ni Job, na siya ay iniisip niya sa ay nagtatapat sa Panginoon at sa kanyang pagtatanong, natanong niya, kung mamatay man ang tao, may pagkabuhay bang mag-uli? At alam natin, ang sagot doon, dahil sa liwanag na ng ating Panginoon, may pagkabuhay na mag-uli. Pagdating natin sa New Testament, ay sa panahon mismo ng ating Panginoon, sa ulat ng 4 Gospels, yung 4 na unang aklat ng Mateo, Mark, Luke, and John, ay nagkaroon dito ng mga kaisipan na ang ilan sa kanila o ang ilan sa mga Hudyo, maliban dito sa mga nakasama ng ating Panginoon at nabigyan ng turo ng ating Panginoon, ay merong mga tao pa rin mga hindi naniniwala, particularly ang Scribes at Pariseo, ay hindi naniniwala na mayroong resurrection. Kaya kanilang, nang mamatay ang ating Panginoon, sa ngayon sa iba't ibang ulat ng 4 Gospels, ay ang ginawa pa nila, sinil ang libingan ng ating Panginoon dahil gusto nilang sabihin na baka nakawin ng mga ibang tao at sabihin nabuhay na maguli, pero ang totoo, ninakaw lang ang kanyang bangkay. Nilagyan ng malaking harang at alam naman natin ang nangyari na. At doon ngang umaga ng pagkabuhay na maguli, si Kristo at sangayon sa ibang mga sulat, si Kristo ay nagkaroon, ay nabuhay na maguli, nagpakita sa mga unang mga babae at doon sa mga gwardiya doon sa libingan at nag-declare at mismong si Gabriel na sugo ng Panginoon sa langit ay nagpatotoo na ang Panginoon ay nabuhay na maguli. So, pagdating doon sa naman kay Apostol Pablo mga question, yan din ay mga tanong ng mga iglesia na kanyang pinangaralan, iba't ibang iglesia na kanyang pinangaralan, maging sa pamamagitan ng sulat at maging sa mismo niyang pangunguna, personally, ay nagkaroon din ng mga ilang isipan tungkol sa resurrection o sa pagkabuhay na maguli. At may mga salita si Apostol Pablo. Halimbawa, tungkol doon sa sinasabi natin, sa 1 Corinthians 15:35 hanggang 58, makikita natin Christ resurrected body at kanyang piniliwanag na dito binanggit na yung mga salitang ang mga namatay kay Kristo ay mabubuhay na maguli. Ngunit ang mga banal na nabuhay maguli ay mabubuhay sa buhay, ngunit yung mga hindi nagtiwala at hindi nanampalataya sa Panginoon ay mabubuhay at sa pagkapahamak. Sabihin. Ngayon, doon naman sa ibang mga salita pa, ang sabi dito sa Thessalonian, dead in Christ. Meron din binabanggit. At dito na may binanggit yung pagbabago mula sa mortal na katawan hanggang sa immortal na katawan na magiging angkop doon sa langit. Yung pagbabago ng kalagayan ng mga namatay na nabuhay na maguli. Ngayon, makikita natin na dito binanggit na yung dalawang bagay tungkol sa pagkabuhay na maguli. Dalawang klase ng tao ang magkakaroon ng ganitong karanasan. Isa, yung mga taong nanampalataya sa Panginoon, sumunod at kinilala ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon hanggang sa anuman ang mangyari hanggang sa kanilang kamatayan, kung sila may namartir o anuman. At ang sabi dito, ito yung mga taong sinasabi dito na mapalad ang makasama sa pagkabuhay na maguli, sa unang pagkabuhay na maguli, sapagkat sa kanila ay walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. At dito makikita natin na sa resurrection na ito, gusto ko rin banggitin na sangayon sa ibang mga sulat, kahit sulat ni Ms. White, noong mabuhay na maguli ang ating Panginoon sa kanyang pagkamatay, nung umaga ng pagkabuhay na maguli ni Jesus, nung linggo ng umaga, according to some report, sa andang sulatan, may kasama siya ang ating Panginoon na
ang tawag natin dito sa ating term bilang Adventist ay special resurrection na mga banal na nabuhay, ngunit hindi sila binanggit o hindi nagkaroon lang ng mentioning of the situation but hindi binanggit kung sino o ano. Okay. Si Moses din, bagamat namatay, pero ang sabi doon ay kinuha ng Panginoon ang kanyang bangkay at dinala sa langit. Ibig sabihin, nabuhay din siya maguli. Pagkatapos, makikita din natin doon sa sinasabi natin sa dito naman sa Revelation 1:7, kung makikita ninyo doon, yung pagpapaliwanag ng pagdating ng Panginoon, anong sabi doon? Ang Panginoon ay, ano nga sinasabi diyan sa Revelation 1:7? Ang sabi doon, makikita siya ng bawat mata. Pagdating ng Panginoon, makikita siya ng bawat mata. Siguro ang hindi lang makakakitang mata ay yung mata ng pinya at mata ng pigsa, di ba? Pero sabi doon, makikita siya ng bawat mata, pati ng mga nagsiusig sa kanya. Ibig sabihin, sa pagdating ng Panginoon sa ikalawa, yung second coming, ay meron ding mabubuhay ang lahat ng mga banal na namatay sa ating Panginoon, at meron ding tinatawag na special resurrection for those na nagpako sa kanya sa krus. Ang sabi doon sa ulit, yung direktong salita ay makikita siya ng bawat mata, pati ng mga nagsiulo sa kanya. So ibig sabihin, merong mga para maliwanag na agad na merong mga bagay na resurrected at baka makalito ito sa atin doon sa tinatawag nating malawakang pagkabuhay ng maguli. May mga panahon at may mga lugar ito. Now, at dito naman, masasabi dito, si Kristo ay nabuhay na maguli at siya ang may hawak. Sa 1:18 ng Revelation, ng Apokalipsis, ay makikita naman natin na si Kristo ang may hawak ng kamatayan at ng Hades. Okay. Ngayon, ang ulat naman, ecclesiastically o sa huling kapanahunan sa mga mangyayari sa ngayon sa hula ng Apokalipsis, kung babasahin natin ang Revelation 20 verse 6 at Revelation 3:21, makikita natin dito yung kung kailan mangyayari at ano mangyayari sa panahong ano mangyayari ang mga tinatawag nating pagkabuhay na maguli. So, bigyan natin ng pagkakataon nito na pag-usapan. So, wala na tayong problema doon sa tinatawag nating resurrection. Naalaman na natin ito. Ang ating maaaring problema lamang na isipan, na maaaring dumating natin mga tanong natin, ay kailan ba yung binabanggit na mapalad at banal ang makasama sa pagkabuhay ng maguli? Sa unang pagkabuhay ng maguli, sapagkat sa kanila'y walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. At dahil may ikalawang kamatayan, iniisip natin na meron ding pagkabuhay ng maguli. No. Yung mga namatay na hindi nagtiwala sa Panginoon. Ibig sabihin, dalawa ito. Una, yung sabi dito ay sa Apokalipsis 20, Kapitulo 20, nandun lahat ang pagkakasunod-sunod, na ang sabi doon, ang unang kamatay, sa panahon ng pagdating ng Panginoon, yung ikalawang pagparito ng Panginoon, ay mabubuhay na maguli ang mga banal. At yun ang tawag natin, unang pagkabuhay na maguli. Pagkatapos, ang mga banal dadalhin sa langit at maninirahan doon sa loob ng 1,000 taon. Samantalang balikan ko lang yung pagdating ng Panginoon, yun ang magiging dahilan na yung pagkatapos nilang makita yung mga namatay ng yung mga nabuhay na special resurrection na nakasama doon sa pagdating ng Panginoon second coming, sila'y mamamatay uli sa kaluwalhatian ng Panginoon pagkatapos nilang makita ang kaluwalhatian ng Panginoon. At ang sanlibutan ito, lahat ng mga makasalanan, yung tinamaan ng huling 7 salot, lahat mamamatay. At ang sanlibutan ito ay magiging desolate. At dito maninirahan si Satanas, at saka ayon sa chapter 14 ng Malaking Tunggalian, si Satanas ay parang nakabilanggo. Lock ang sanlibutan ito, hindi siya makakaalis dito. At dahil patay lahat ang mga taong makasalanan na namatay,
siya at ang mga anghel lamang na nandito, siya, si Satanas, ay technically ay nakabilanggo at wala siyang matutukso, kaya napakalungkot ng kanyang kalagayan sa loob ng 1,000 taon. Samantalang ang mga banal na nakasama sa unang pagkabuhay na maguli, sa ngayon sa Thessalonica, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya sa langit at maninirahan doon sa loob ng 1,000 taon. At ang kanilang magiging trabaho doon ay to judge. Magiging kasama sila, uupo sila sa trono at maghahukom sila kasama ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. Ang kanilang hukuman at bubuksan ng aklat ng kamatayan, mabubuksan doon at makikita doon kung bakit sila hindi naligtas. At sa akin, medyo may dating ito sa akin bilang pastor at bilang ordinaryong nagbabasa ng Biblia, na kung halimbawa, ito na may hypothetical, na kung halimbawa, isa sa mga anak ko ay hindi naligtas dahil sa ako'y nagkulang sa kanila, na medyo nagkulang ako sa pangangasiwa at pagpapayo sa kanila, ngunit dahil ako'y nagsisi, naligtas din ako. Kung halimbawa sana hindi mangyari na ang anak ko hindi naligtas, doon sa panahon ng 1,000 years, makikita ko mismo kung bakit hindi siya naligtas. Okay. So yun ang napakalungkot para sa akin dahil makikita ko, bagamat ako'y naligtas. Bagamat ipapalimot naman ng Panginoon ang lahat ng ito sa atin. Dahil magkakaroon na tayo ng panibagong buhay. Ngayon, pagkalipas ng 1,000 taon, ang mangyayari, bababa po, tapos na ang paghatol na yon sa loob ng 1,000 taon. At the end of the 1,000 years, bababa ang bagong Jerusalem, kasama ang mga banal, kasama ang Panginoon. Sa panahong iyon, yung third, makakount natin yun na third coming ni Jesus dito sa sanlibutan, doon naman magkakaroon ng tinatawag na ikalawang pagkabuhay na maguli, yung lahat ng namatay na mga makasalanan at pakakawalan uli si Satanas, ang sabi ng ulat ng Apokalipsis 20, sa maikling panahon. Siguro ang maikling panahon, hindi naman siguro maghapon lang, hindi mga more than a week siguro, dahil ang sabi doon ng pahayag, igagather uli ni Satanas ang lahat ng mga hukbo na bumangon sa buong sanlibutan, ang matataas na mga tao, mga general, makapangyarihang mga tao ay babangon muli. At sa panahon na yon, bigla ipapakita ng Panginoon ang panoramic view. Siguro kung ini-imagine ko yon, isang malaking projector na nakasalangit na ang tilon ay ang langit at ang lahat ng nangyari sa sanlibutan, lahat ng ginawa na pagpapahirap sa Panginoon, lahat ng nangyari ay makikita ng lahat kasama ng mga banal na nag-observe din, samantalang naka-safe sila doon sa city of Jerusalem, samantalang sa kalawakan ng sanlibutan ito ay nandoon ang mga makasalanang nabuhay na maguli. At si Satanas kasama ng mabibigat na leader noon ay pag nakita nila yung panoramic view na yon, ay sila'y tatanggapin nila lahat yon. Ngunit sila'y hindi yukod para sambahin ang ating Panginoon o magsisiman sapagkat wala ng pagkakataon. Ang gagawin nila ay magkakaroon ng tinatawag na gathering of all the people in all ages since the creation. At pagkatapos sila ay magpaplano na kubkubin ang bagong Jerusalem. Ngunit samantalang sila ay kikilos para kubkubin ang bagong Jerusalem, ang apoy ay bababa sa kanila at doon tutupukin si Satanas. At sangayon sa ating Revelation at sulat ni Jesus White sa malaking tunggalian, ang lahat ng mga makasalanan ay mararanasan nila ang parusa sangayon sa kanilang ginawang masama, lalong-lalo na ang huli ay si Satanas. At pagkatapos, yung sinasabi ng magpakailan-kailanman, ang ibig pong sabihin noon ay hindi nababangong muli. Matutupok sila, matatapos yun, parusa ngayon, sangayon sa kanilang mga gawa, at yun ay hindi na babangong muli magpakailanman sapagkat yun ay nililinis na ng Panginoon ang sanlibutan ito at yun na ang tinatawag nating ikalawang kamatayan. At pagkatapos, siyempre, pag nalinis na ito, matatayo sa kanyang lugar ang bagong Jerusalem at ang sanlibutan ito na nilinis ng apoy
ang kasalanan, ang makasalanan, at ang mismong kasalanan ay nalinis na. Kaya ito na ang sasabihin nating bagong langit at bagong lupa. Doon titira ang mga banal magpasawalang hanggan. Kaya sa puntong ito, aking mga kapatid, yung tinatawag nating resurrection, ang pinakamalaking mensahe ng ating pananampalataya ay yung tinatawag na salita ng ating Panginoon din. At ang susi nito ay ang pagkabuhay na mag-uli ng ating Panginoon. Kung ang ating Panginoon ay nagkatawang tao dito sa lupa, nagpakamatay doon sa cross, namatay doon sa cross, hindi nagpakamatay kundi namatay siya, binigay niya ang sarili niya para sa atin, yung sakripisyo, nilagay na lahat para sa atin, namatay siya para sa atin. At kung ilalagay ko ang pangalan ko, namatay, pinakuan siya, nilibak siya dahil sa akin. Lahat ng ginawang masama sa kanya, ito'y dahil sa akin na makasalanan. At ako'y nagkaroon ng pagkakataong kaligtasan. Siya'y namatay, napako sa krus, namatay at inilibing. At kung hindi siya nabuhay na maguli, walang kabuluhan lahat ang ating pananampalataya. Ngunit ang katotohanan na siya'y nabuhay na maguli, siya ang panganay ng lahat ng mga anak ng Diyos na nabuhay na maguli. Iyon lamang ang tanging pag-asa at katibayan na tayo nananampalataya sa Kanya ngayon, nabubuhay at naghihintay ng malapit ng pagbabalik ng Panginoon. Kasama natin ang mga banal na ipinahintulot ang kamatayan ay kung hindi namatay at kung namatay man ang ating Panginoong Hesus at hindi nabuhay na maguli, walang kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa ngayon at pananampalataya natin kasi wala tayong pag-asa. Ngunit dahilan sa ang Panginoon ay nabuhay na maguli, yun ang katibayan na pwede tayong ngayon pa na sa kasalukuyang panahon, kung magpapatuloy tayo sa pagtatapat, ay meron tayong matibay at tiyak na pag-asa ng pagkabuhay na maguli kung mga banal at magpapatuloy tayo sa buhay na may kabanalan sang-ayon sa pangangasiwa ng banal na Espiritu, sang-ayon sa buhay na mayroong pagpapakumbaba, sang-ayon sa may tiyak na pananampalataya, at bunga nito ang ating pagiging masunurin sa Panginoon. Kung ganito ang ating buhay, tiyak po ang pag-asa natin sa pagkabuhay na maguli. Kaya mga kapatid, ang panawagan po dito, isa lang ang aking diretsong sasabihin, kung naniniwala tayo at nananampalataya tayo at tinatanggap natin sa buhay natin ni Jesus na ipinako sa krus, na inilibing, nabuhay na maguli nung unang araw ng Sanlinggo, kung ganito ang ating matibay na paninindigan at paniniwala at nagpapatuloy tayo sa buhay na nananampalataya sa Kanya, ang ating pagkabuhay na maguli, sa unang pagkabuhay na maguli, pagdating ng ating Panginoon ay may katiyakan at may kasiguruhan. At sana manatili tayong lahat na ganun ang ating pagtitiwala sapagkat yun ang ating pag-asa. Ang ating Panginoong Hesus na buhay na maguli, ito ang ating matibay na pag-asa sa Kanyang muling pagbabalik sa ikalawa. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ayan. Amen. Maraming salamat po, Pastor Ray, sa mensaheng tumagos sa aming puso tungkol sa resurrection reality. Sa inyong pagbabahagi, muli po naming naalala na si Kristo ay nabuhay, may pag-asa ang ating pong mga sugatang puso, may liwanag yung pong mga naliligaw at may bagong lakas ng pagod namin pong lumalaban na buhay. Salamat po sa pagiging sangkapan ng Diyos na may patuloy kayong pagpalain at gamitin upang magbigay pag-asa sa marami pa pong buhay. At sa pagkakataong ito, ibigay na po natin ang ating pong appeal song. Jen, ano po ba ito, live or ano? Yes, andyan siya, Daddy Ralph. Si ano na po, inyo pong anak. Okay. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Sister Rafaela. Tama ba ang aking pronunciation? Yes, sir. My life, I love you. Lord of my heart, adore you. You are majesty, loyalty, shepherd of my soul. And I love you, love you, love you, love you.
my God. Castles and palaces, willing, O King, but King Jesus has chosen my heart. For he lives in me, the greatest treasures of my heart, and it's for always, and it's forever. My God and King, how great thou art. King of my life, I love you. Lord of my heart, adore you. You are majesty, loyalty, shepherd of my soul. And I love you, love you, love you, my God. King of my life, I love you. Lord of my heart, adore you. You are majesty, loyalty, shepherd of my soul. And I love you, love you, love you, love you, my God. And I love you, love you, love you, love you, our God. Thank you. Amen. Maraming salamat po, Daddy Rob, sa napakagandang awit na ibinahagi mo po. Ayan po, Pastor, bago po ang inyong closing prayer, batiin ko muna po yung mga humabol dito, no? Pasensya na po. Andyan po si Ate Nisita Katoliko, ating pong Binibining Pilipinas 1996. And of course, si Brother Wilfredo Absolute. Andyan din po, humabol din po si, ayan, ayan. Andyan na po ba sila? Ayan po, Pastor, ibigay niyo na po ang inyong pong closing prayer. Okay, tayo po ay mag-pray. Makapangyarihan po naming Diyos at Ama naming nasa mga langit, lubos po ang aming pasasalamat sa mga pagkakataong ipinagay niyo sa amin para mag-usap-usap kami sa isang napakahalagang bagay tungkol sa inyo, ang napakabuti at mahalagang balita na kayo po ay nabuhay na maguli, at kami nagpapasalamat dahil meron kaming pag-asa na kung kami man ay mamatay sa sanlibutan ito, na kami nananampalataya at nagtitiwala sa inyo, at ang buhay namin ipinagkaloob niyo sa inyo, namin sa inyo, meron din kaming pag-asa ng pagkabuhay na maguli. Panginoon, ito po ang aming panghahawakan, na sana'y ang bawat siya sa amin na naaabot ng programang ito, na nakikinig at naging bahagi nito, ay makita namin ang katotohanan. Bagamat ito'y pinawawalang halaga ng iba, ngunit kami po ay nagpapasalamat na tinuturo mo po sa amin ito para manatili kaming nanghahawak sa katotohanan, na sapagkat ang aming Panginoon ay nabuhay na maguli, meron kaming pag-asa ng pagkabuhay na maguli para sa ikalawang buhay at sa buhay na walang hanggan. Panginoon, umaasa po kami na pagpapalaan niyo po kaming lahat, ang mga may karamdaman sa amin, inyo pong pagalingin, ang mga kapatid na nakakaranas ng mga kahirapan. Panginoon, bigyan niyo po sila ng mabuting pagkakakitaan, upang ang kahirapan ay huwag maging hadlang sa paglilingkod sa inyo. At inihiling ko rin po, Panginoon, ang matatanda sa amin, na may mga mahihina ng pangangatawan, inyo po silang alalahanin at tulungan. Kung may karamdaman, pagalingin mo po sila. At ang aking pong hihingin sa inyo, pagpalaan niyo po ang mga kabataan, ang mga anak namin na maaaring napapalayo sa inyo. Panginoon, tulungan niyo po kami na lalong maging mabisang kasangkapan, una sa mga mahal namin sa buhay, para sila'y makasama namin, na makita ang kagandahan ng inyong mga plano para sa buhay namin. Higit sa lahat, makita namin ang sakripisyo niyo para sa amin, para kami magpatuloy na nagtitiwala at nananampalataya sa inyo. Panginoon, pagpalain niyo po ang programang ito ng inaanak na napakaganda po, at inyo po kaming alalayan na lalo pang maghayag ng inyong mga salita sa ganitong kaparaanan. Salamat po sa pagpapatawad niyo sa amin. Salamat po sa pagdinig ninyo sa aming dalangin. Hinihiling po namin ito
sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, muli po, maraming salamat po, Pastor Ray, sa magandang mensahe. At maraming salamat din po sa mga nasa Facebook Live. Magkita-kita po tayo muli bukas po sa ating pong Psalms Prayer Warriors. Ayan, Jen, para sa ating kodakan, para tayo ay may remember. Okay.